Sa Father Jerry Orbos, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Ang init mga kuya, mga ateng. Naku, lalo yung mga taga-Dagupan Pangasinan. May Mayora Belen, yung mga bangos natin, baka ma-heat stroke, ha? Pati tao lakay nadadaing na sa init. Ay, sinabi mo, ha? Magandang mainit na hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, adjes ng buwan ng Abril. Mga paliparan sa buong bansa kasama na ang mga puerto, todo preparado sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Eroplano ng Philippine Airlines nag-emergency landing sa Haneda Airport, Japan. Aircon, biglang umusok. Mainit din. Mga bus sa terminal, gagalugarin naman ng LTO para matiyak naligtas ang biyahe ng mga bus ngayong Holy Week. Mga kandidatong bastos sa pangangampanya, kinairita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Polvoron video na ipinapakalat ni Atty. Harry Roque, hindi na raw ikinagulat ng Malacanang. Mga dayuhan sa Pilipinas, binalaan ng Bureau of Immigration na huwag lumahok sa political rallies. Pangalawang OFW na biktima ng lindol sa Myanmar, natagpuan na pero ito po ay patay na. Shinoy businessman at driver na kitang patay sa Rizal. Filipino-Chinese community pinag-iingat ng PAOK. Naku, meron namang in-report na isa ng mga Chinoy businessman. Again? Na kinidnap, ha? Kaya Naku, lang tahimik pa rin ang PNP. What is happening to our country, General Sir? Dandang pulis aalala naman sa mga evacuee sa paligid ng Bulkang Canlaon. Flood control project sa Pasay nabulabog sa pagsabog. Isang lalaki na kitang patay. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, inaasahang tatas pa ng 7 hanggang 10% ang pagdami ng pasahero sa mga airport sa darating na Semana Santa. Tiniyak naman ng CAAP o Civil Aeronautics Aviation of the Philippines ang kahandaan ng mga commercially operated airports na pawang nasa heightened alert ngayon. Ito ay bahagi ng o-plan biyaheng ahos ng sa Semana Santa ngayong 2025 ng DOTR na naglalayong masiguro ang ligtas at maayos na air travel ng ating mga kababayan. Ayon kay CAAP Director Retired Lieutenant General Raul Del Rosario, 24/7 operation na mapangunahing paliparan sa buong bansa. Samantala, tiniyak ng Bureau of Immigration ang mas mabilis na transaksyon sa mga paliparan ngayong long weekend kung saan inaasahan ang dagsa ng mga pasahero.
Ayon kay Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration, nagdagdag na sila ng counter sa mga paliparan. Kaugnay nito, binuksan ngayong araw ang OFW wing sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 para mapabilis ang proseso ng immigration ng mga OFW. Kung saan 6 na immigration counter ang inilaan para sa mga OFW, kung kaya't mababawasan na ang load ng mga pasaherong dadaan sa regular na immigration counter. Sa pagtaya ng Bureau of Immigration, posibleng umabot umano sa 50,000 na pasahero bawat araw ang darating sa mga paliparan ngayong long weekend. Samantala, kinumpirma ng Philippine Airlines na na-divert nga sa Haneda Airport sa Japan ang flight PR-102 mula sa Manila na patungo sana ng Los Angeles, California. Matapos umusok ang loob ng eroplano dahil sa air conditioning units. Ayon sa PAL, ligtas namang nakalapag ang nasabing eroplano ng flight PR-102. Gayon din ang 355 passengers na kasalukuyang nananatili sa loob ng eroplano. Naku, init niyan. Tiniyak naman ng pamanan ng Philippine Airlines na meron silang full coordination sa gobyerno ng Pilipinas sa pamagitan ng opisina ng Department of Transportation at local airport authority sa Haneda, Japan. Agad na may sinagawa ang inspection sa aeroplano at inalam pa ang dahilan ng insidente ng pag-usok sa aircon. Nataranta at natakot ang mga pasahero dahil nga sa nasabing pag-usok sa loob ng eroplano mula sa nagka-diferensyang air conditioning units. Anyanyari sa PAL, ha? Flag carrier pa naman, abay, bakit pumapangit yata ang serbisyo ng PAL? Ba't ito yung nangyayari samantalang kung tutusin mas moderno sila? Supposedly. Oo, abay, ba't di naman nagkahaganyan sa Cebu Pacific at Air Asia? Ayan. Mismanaged ba o mahina ang mga technical group o yan, personnel ng Philippine Airlines? Nakipag-ugnayan na ang Department of Transportation sa Japanese Ambassador to the Philippines para tulungan ang Philippine Airlines flight na nag-emergency landing sa Haneda Airport matapos na umusok ang isa sa air conditioning units nito. Sa panayam ng DZRH kay DOTR Secretary Vince Dizon, sinabi nito na nakiusap siya kay Ambassador Kazuya Endo para matulungan na ma-check ang eroplano at para ligtas na makababa pansamantala ang mga pasahero. Tiniyak naman ni Dizon na paiimbestigahan ang pangyayari. Narito si Secretary Dizon. Ako po ay tumawag na rin sa Japanese Ambassador, no, kay Ambassador Endo kaninang umaga at nagpatulong na po ako na baka naman ang sanang maganda diyan mag-disembark muna habang hinihintay na chine-check. Kiusap po ako kay Ambassador Endo kung pwedeng tulungan niya tayo at sabihan naman ng mga Japanese authorities sa Haneda na bigyan naman ng tulong ng konti yung ating PAL flight para naman makababa ang mga pasahero. Samantala, tuloy nang gigibain ang Terminal 4 ng Ninoy Aquino International Airport at lilipat ito sa kasalukuyang lokasyon ng International Cargo Terminal. Kinumpirma ni General Manager Angelo Alvarez ng New NAIA Infrastructure Corporation. Ayon kay Alvarez, target nilang ilipat ang cargo terminal sa ibang lugar sa susunod na 3 buwan para masimulan ang pagtatayo ng Terminal 4 na siyang paglalagyan ng domestic flights ng Air Asia at ilang pang flights ng Cebu Pacific. Narito si GM Angelito Alvarez. Ating Terminal 4, yung lumang Terminal 4 ay hindi na natin itutuloy dahil nakita namin na iyan ay isang malaking hazard obstacle yan. Yung nabalita niyo naman yung nangyari dun sa Jeju Air na maraming namatay. Ayaw natin mangyari sa ating bansa yun, kaya
Hindi dinemolish na lang natin yun at hindi na natin tatayuan ng additional structures. Para kang nasa loob ng tube, boss. Sa April 21 naman ay gigibayin na rin ang Philippine Village Hotel para sa pagtatayo naman ng NAIA Terminal 5 sa nasabing lugar. Sa pagpasok ng 2026, target matapos ang konstruksyon ng Terminal 4 habang sa susunod na 3 taon ay inaasang matatapos din at magsisimula na operasyon ng bagong Terminal 5. Mga bago na kaya yan? Yay! Samantala, magsasagawa ang Land Transportation Office o LTO ng random bus inspection bilang bahagi ng paghahanda para sa Semana Santa. Inatasan ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza ang lahat ng regional directors na mag-deploy ng tauhan na mag-iinspeksyon sa mga bus terminals. Bukod sa mga bus, titiyakin rin ng LTO ang pisikal at mental na kahandaan ng mga tsuper at konduktor sa pamamagitan ng random at surprise drug testing at iba pang pagsusuri. Dagdag ni Assistant Secretary Mendoza, mayroon ding tauhan ng LTO sa mga kalsadang patungo sa mga pantalan at paliparan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga basos na pananalita ng mga kandidato sa pangangampanya. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Yuse Claire Castro na dapat isulong ng mga kandidato ang pagkakaroon ng respeto, integridad at katotohanan habang naglalatag ng mga pangako o plataporma. Narito si Yuse Claire Castro. Ayon po sa Pangulo, hindi po katanggap-tanggap ang mga kandidatong ganito ang nagiging naratibo sa kanilang pangangampanya. Dapat pong mapanatili ng bawat isa, ng bawat kandidato, lalo-lalo na pa mga kandidato na nagnanais na maging leader ng bansa. Dapat ipagpatuloy nila ang pag-promote ng respeto, ng integridad at ng truthfulness o katotohanan sa kanilang mga sinasabi habang sila ay nagbibigay ng kanilang mga pangako sa kanilang mga constituents at sa mga botante. Samantala, suportado ng ilang mambabatas ang hakbang ng COMELEC na disiplinahin ang mga kandidato na gumagamit ng mga bastos na salita sa pangangampanya. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong, tama lang at makatuwiran ang pagdisiplina ng Commission on Elections sa mga kandidato dahil hindi sila magandang halimbawa sa mga botante, lalo na sa mga kabataan. Tiwala si Adjong na ang Anti-Discrimination and Fair Campaign Resolution na inilabas ng COMELEC ay mabisang paraan para maihatid ng mga kandidato ang kanilang plataporma nang hindi na kailangang haluan ng kabastusan. Lalo na ang biktima ay ang mga kababaihan. Narito ang pahayag ni Adjong. Hindi na dapat din natin hayaan na maging ang pananalita ng bawat isa ay hindi lang nakakasakit sa isang individual pero nakaka-demean at nakaka-dehumanize sa isang grupong tao, no? sa isang mga sektor ng sa ating lipunan. So I hope hindi na madagdagan yung numero na yan. The last time I checked on the news, I think mga nasa 4 o 5 na sila na nabigyan ng show cause order. Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. Polvoron video ng kamukha ng Pangulong Marcos na ipinakalat umano ni Attorney Harry Roque hindi na ikinagulat ng Malacanang. Mga dayuhan sa Pilipinas binalaan ng Bureau of Immigration na huwag lalahok sa mga political rallies. At ang Filipino-Chinese community na nababahala na ngayon, abay pinag-iingat ng Philippine National Police matapos matagpo ang patay ang kinidnap na Chinoy businessman at ang kanyang driver. Ang tanong, anong ginagawa na ating kapulisan? What is happening to our country, General Sir? Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Dr. Alan Racho, Dr. Isa Suntay. Bilis na oras, alas 4:25.
Ang oras na yan. RH. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Patiin lang natin, Miss Taya, ang birthday girl na may pizza na, may lechon pa. Wow! Ayan, at Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina Acarika Hera. Salamat, Attorney. Ayan, at may kasapang emperador. Aba, naman, ha? Tagay para sa tagumpay. Yes. Tagay para sa tagumpay. Happy birthday, Attorney. Ayan, sana araw-araw. Ayan. Yay! At happy birthday din sa DJ natin sa Easy Rock, si DJ Shai Tisay, si Elizabeth Teresa Almonte sa Tunay na Buhay. Correct. Ayan, happy birthday at kay Yusek Chito Balmosena, ating Tet De Hoya, at kay Atty. Victor Nunez, Colonel Wilmar Agaloos, at Kuyang Nieto Unabia. Happy birthday! Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. RH Break Time. Oras sa Misa Teya. Ganap ng alas 4:33. Nasa ating linya nga na spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, Aviation Authority, si Ginoong Eric Apolonio. Abay, makibalita nga tayo kung una. Ano na nangyari dun sa aeroplano ng PAL na nag-emergency landing? Ayan, doon sa Haneda Airport. Abay, yung bang pasero nandun pa sa loob ng aeroplano so, kaya? So, naman na kayang ini. Parang pugon na yun. Ayan. At ano ang kanilang paghahanda ngayong siguradong darami ang magiging pasahero pagdating ng Holy Week. Mr. Eric Apolonio, sir, magandang hapon po sa inyo, Eric. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Ayan, una-una sir, Boss Eric, ano na ang update dun sa na-divert na flight ng Philippine Airlines dahil umusok ang aircon at napunta ng Haneda, Japan, Haneda Airport. Ano pa yung estado ngayon yan? Tama po, kanina pong umaga ay nalaman nating palihim na season ng DOTR, itong nangyaring inconvenience sa mga pasahero. Kaya nag-issue kaagad siya ng dito sa CAAP at ang CAB, na bigyan ng so-called order ang PAL at pagpaliwanagin ano nangyari dahil ayaw niya yung mga inconvenience sa pasahero. Kaya may so-called order po at inaantay lang natin yung sagot ng nasabing airline. Mm-hmm. Ano po ang sitwasyon ng mga pasahero natin, Boss Eric? Nandun pa ba sila sa loob ng aeroplano o sila ay pinababa sa airport? Inaantay po natin yung report ng Haneda Airport Authority dahil wala po tayong personal information sa ngayon. Ayan. Pero sa tingin niyo bakit nagkakaganito? First time bang magkaroon ng ganitong umusok sa loob ng aeroplano dahil sa aircon, Mr. Apolonio, sir? Meron nung nangyayari talagang ganyan incident kaya po safety reason. Safety reason, inilalagay natin yung aircraft dadalhin sa nearest airport for safety reason. Dadivert talaga flight kasi ayaw na may compromise ng kapitan yung safety ng mga pasahero sa aeroplano. Ayan. Anyway, kaya lang bakit nagaganon? Flag carrier tapos supposed to be ang airworthiness niya maayos. Well, dumadaan naman po ito sa check every month. Meron ho silang isinasubmit sa CAAP at okay naman po yung nasabing aircraft compliant naman po sa safety regulation. Matanong na lang din po namin kayo, sir, regarding po sa ating inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa ating mga paliparan, paano po ang ginagawa nating paghanda? Well, tuloy-tuloy po ang ating preparation ngayon dahil itong DOTR Oplan biyahe ngayon Semana Santa 2025, magsimula ito sa 14 of April hanggang 31. Lahat po ng 44 CAAP airports naka-ready na, at yung pong ating mga personnel ay bawal mo na mag-leave ngayon at yung mga major airports 24/7 operations para masigurado na masisilbihan
Sino ang nag-regulate, Mr. Apollonio, sir, sa minsan, di ba, dahil sa dagsaan ng pasero, may mga airlines doon na nag-overbooking. Ako. Ang nangyayari, na-stranded sa mga paliparan. Meron ba kayong say dito sa mga ganitong pangyayari, Eric? Well, under na Civil Aeronautic Board yan, yung Passenger Bill of Rights, protektado yung ating mga pasahero kung sakali mong magre-reklamo sila sa mga hindi tamang pagbibigay ng serbisyo sa kanila ng mga nasabing airline. Ayan, mula sa KAAP po, meron ba kayong advisory sa ating mga airline companies at maging mga pasahero? Well, partner po natin mga airline, nagdagdag na nga sila ng mga personnel, doon sa check-in counter dahil alam naman nating medyo mas marami ang pasaherong gagamit ngayon at ayaw naman nating ma-inconvenient yung mga tao. Kaya mas mabilis. Ang advice lang ho namin is mag-check-in kayo na early, at least 3 hours before, at mag-check kayo doon sa airlines kung status ng flight nyo. Ayan. Mr. Eric Apollonio, sir, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Maraming salamat. Magandang hapon. Ang spokesperson ng KAAP, Mr. Eric Apollonio. Already I'm so lonesome I could die. Kayo mga living on a jet plane, ha? So kiss me. Agahan yung pumunta sa airport. At least 3 hours 3 daw. hours, ayan. Sabi minsan sa international, minsan 4. Tatanungin ko sana, Lakay, kung okay din ba yung mga aircon ng terminals, kaso hindi pala KAAP ang may responsibility. Yan. Samantala sa ating pang mga balita, hindi na nagulat ang Malacanang nang malantad sa pagdinig ng Kongreso na si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang nagpakalat umano ng tinatawag na pulburon video ng fake na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Malacanang, sinabi ni Yusek Claire Castro na ipinag-utos ni Roque mismo ang pagpapakalat ng nasabing video sa isang rally sa Vancouver, Canada. Nabatid na pinasalamatan din ni Roque si Maharlika na naging daan sa pagkalat ng tinatawag na polvoron video. Sinabi ni Yusek Castro na napatunayan ng ginamitan ng face swap technology ang nasabing video o fake at ipinaubayan na ng Pangulo sa mga otoridad ang pag-aksyon laban kay Attorney Harry Roque. Narito si Yusek Castro. Hindi po ito lingid sa kaalaman ng palasyo dahil ang nais lamang po ng Pangulo ay maipakita sa taong bayan na hindi totoo ang kanilang pinapakalat na video at hindi totoo ang kanilang ibinibintang sa kanya. Sa iba pang balita, nagpaalala ang Bureau of Immigration sa mga dayuhang nasa Pilipinas na huwag nang makilahok sa anumang political activities. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, ang paglahok ng mga dayuhan sa anumang political rallies, pro-man o anti-government ay hindi pinahihintulutan. Dapat din umanong sumunod ang mga dayuhan sa mga umiiral na batas sa bansa at maging magalang sa mga mamamayan nito. Una nang nagsimula ang kampanya ng national candidates noong Pebrero 11 habang nitong Marso 28 naman para sa local positions kung saan matatapos ito sa Mayo Agis ngayong taon. Samantala sa ating mga report sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinatututukan ngayon ang investigasyon at pagresolba sa mga kaso ng kidnapping. At ang pinakahuli nga ay si Mr. Anson Ke na dinukot kasama ang kanyang driver. Nagbayad ng ransom pero pinatay pa rin. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Mistea, hindi hahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy pang lumaganap ang mga kaso ng kidnapping sa bansa. Ito ang tiniyak ng Malacanang sa harap ng pangamba ng Filipino-Chinese community sa magkakasunod na insidente ng pagdukot sa ilang Chinese sa mga nakalipas na buwan. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na pinatututukan ng Pangulo ang investigasyon at pagresolba sa mga kaso ng kidnapping para tuluyang masugpo ang nasabing uri ng krimen. Nakausap na nila ang mga opisyal ng Philippine National Police na nagsagawa ng case conference kaninang umaga kaugnay ng kaso ng dinukot at pinatay na Chinese businessman na si Anson Ke.
Ayon kay Castro, ipinaliwanag ni na PNP spokesperson Jean Fajardo at PNP CIDG Chief Nicolas Torre III na minabuti nilang hindi magsalita kaugnay ng kaso sa mga nakalipas na araw dahil sa hiling ng pamilya ng negosyante. Narito si Jose Castro. Tuloy po ang pag-iimbestiga po dito, hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Ang lahat po na nagaganap dito ay pinagbilin po ng Pangulo na dapat imbestigahang mabuti para po malesen o ma-eradicate ang mga ganitong klaseng krimen dito sa Pilipinas. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sana wag lang investigasyon. Pinakiros, dapat sana may resulta. Ayun, tama. Dahil ngayon, abay kumakalat din sa sirkulo ng Chinese Chinoy community na naman. Ang alindakay. Na meron pa isang Chinoy businessman ang dinukot. Naku. Sana'y huwag namang totoo at kung totoo man yan, sana po ay mailigtas ng buhay. Maagapan at maresolba, lakay. Samantala, dinukot na Chinoy businessman pinatay kahit nakapag-ransom ng halos 100 milyong piso. Idetalye mo ang balita, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Mistea, nakapagbayad pa ng halos 100 milyong pisong ransom ang pamilya ng pinaslang na Filipino-Chinese steel magnet na unang napaulat na nawala noong Marso 29. Yan ang sinabi ng isang mapagkakatiwalang opisyal sa Kapokrame na ayaw munang magpapangalan habang tuloy ang investigasyon sa kaso. Ayon sa ranking police officer, 3 tranches o nakatatlong round na ang nailalabas ng kampo na naturang Chinoy. Ginawa ng opisyal ang pahayag matapos kumpirmahin ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo sa iwalay na panayam ang pagkakakilanlan ng mga labing nakita sa Rodriguez Rizal. Sa ambush interview, inilutang din ni Fajardo ang posibilidad na grupo ng mga Chinese national na gumagamit ng mga Pinoy ang nasa likod ng naturang kidnapping at may kaugnayan umano sa illegal na pogo. Pakinggan natin si General Fajardo. Yung ating tinitingnan dito, yung possible involvement ng isang grupo na posibleng may kinalaman din sa ibang mga kidnapping incidents before. So kung grupo po ay mayroon po tayong grupo na tinitingnan po dito. Part of the investigation po is the possible involvement po ng ilang mga Filipino citizen with Chinese nationals. Kabilang sa ina-investigahan ng Binoong Special Investigation Group ay kung may kaugnayan nga ba sa pogo itong panibagong kaso. Edniel, marami pa bang pogo rito? Bakit kulang yata intelligence na ating PNP? Ba't nila matukoy kung nasaan itong mga pogo syndicates na ito? Kaya nga, Lakay, at saka binanggit na rin dati ni SILG, itong grupo na ito, na gumagamit nga ng mga Filipino nakasabwat. At sa mga oras na ito ay wala pa rin kahit yung bata ba na naputulan ng daliri. Wala pa rin yung estudyante ng Brent School. Oo, may kaugnayan din ba yan? Yung kung kaugnayan British School. Hindi naman directly magkaugnay, pero yung nasa likod ay yun nga iniimbestigahan yung grupo related sa Pogo. Pero itong particular na bagong kaso ito, alam mo ang binabanggit ni General Fajardo kanina, hindi ito simpleng kaso. Yan ang lumilitaw ngayon sa kanilang mga inisyal, paunang informasyon at mukhang talagang malalim pa ito at palaki, Lakay. Batay na rin doon sa naunang admittance ng Philippine National Police. Ang tanong, Edniel, ang tagal-tagal ng kaso ng kidnapping ng batang estudyante ng British School. Ano na? Anyari? Asan ang mga intelligence units ng PNP? Ba't wala man lang mahuling suspect? Yun na rin ang dahilan, Lakay, kung bakit tinuluyan na si Police Brigadier General Elmer Ragay na tibakin sa anti-kidnapping group dahil ang sinasabi kanina ng PNP, ayon daw kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ay hindi siya satisfied doon sa naging performance na AKG Director na promote pa nga bilang one-star general ito lamang nakaraang linggo. At may panibago na namang kaso. Ito ay isang malaking tao at negosyante pa ng bakal dito sa Valenzuela. Ayan, totoo yan. Kaya tuloy ang mga kababayan natin, mga Chinoy businessmen, nababahala at pati negosyo naapektuhan na. Maaga na sila nagsasara sa Chinatown. Iba na ang tibok ng puso nila, Lakay. Yes.
sakto pa doon sa statement ng embassy. As of itong nakaraan lang, di ba, naglabas ng Chinese embassy ng warning sa kanilang citizen na pinagpupulaanan ng ating security sector, pero ang hirap na naman pagpulaanan kung iba yung nangyayari dito sa ating mga binabalita ngayon. Balik mo na lang, Kristea. Maraming salamat, Edniel. At ang tanong saan dinadala ang intelligence fund ng PNP? Ha? Kulang pa ba, Lakay? Kulang ba ang intelligence fund o mahina ang ating intel? Civil Service Commission hinamon na bawiin ang sirkular na nagbabawal sa mga government employees na mag-like o mag-share ng political post sa social media. Aris number 12 manang Milky Sequoia Rigunan, please come in. Lakayateya, dinatikos ng Makabayan Blocks ang utos ng Civil Service Commission laban sa paggamit at interaction ng mga empleyado ng gobyerno sa social media. Binanggit ni Makabayan Senatorial Candidate Franz Castro ang CSC Memorandum Circular 3-2025. Nasa memorandum na maharap sa suspensyon ang mga empleyado ng gobyerno na magla-like o mag-share ng political posts sa kanilang social media accounts. Ang kay Castro, paglabag ito sa karapatan ng mga government employee tungkol sa kanilang freedom of expression and political participation. Punto ni Castro, ang bagong circular ng CSC ay salungat sa kanilang Joint Circular number 1 na inilabas noong 2015 kung saan hindi kasama sa ipinagbabawal hindi lamang ng CSC kundi ng COMELEC ang pag-like, sharing at comments sa partisan political activities ng mga government personnel. Gate Castro, hindi pwedeng basta-basta na lamang babaguhin ng CSC ang interpretasyon nito sa batas ng kontra ito sa naunang joint circular na inisyo nila kasama na ang COMELEC. Paliwanag ni Castro, hindi dapat ituring na electioneering o partisan political campaign ang simpleng pag-click ng like button o pag-share ng post. Anya, ito ay malayong pagpapahayag ng opinyon na garantisado ng ating konstitusyon, bukod sa lilikaan niya ito ng chilling effect sa mga government employee para naman sa kanilang civil and political rights. Ako si Milky Regunahan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, pag-epal ng mga kandidato mahigpit na binabantayan ng COMELEC. Idatay mong balita, RH29 Boy Gonzales, Boy G. Patuloy na binabantayan ng COMELEC ang ilang insidente ng pasimpleng vote buying at ginagawang pag-epal ng mga kandidato sa mga graduation sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na may lead na sila sa insidente ng namimigay ng kupon sa aklan. Umaasa ang full body na makipagtulungan ang publiko at ipaparating sa kanila ang ganitong mga insidente upang mabilis nila maaksyonan. Nagbabala rin ng COMELEC sa mga kandidato na huwag umepal o gamitin ang dadalawang graduation na ceremony para mangampanya. Sa Marikina, ilang mga magulang ang naglabas ng salubin sa social media at binatikos mano si Marikina City Representative Estela Kimbo matapos sumakyat at nagbigay na mensahe sa isang event sa Malanday Elementary School. Nagbigay rin ng talumpati sa event ang asawang si Representative Kimbo na si dating Representative Miro Kimbo. Nakita rin ang dating mamabatas kasama ang mga taga-suporta sa labas ng paaralan na namimigay umano ng pamaypay sa mga estudyante at mga magulang. Para sa mga netizen, ito'y labag sa umiiral na Memorandum 158 na Marikina DepEd na nagbabawal sa electioneering at partisan political activities, lalo na sa year-end activities na mga paaralan na nagbibigay sa mga kandidato na magtalumpati. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. May tete si Deo makal mapagtutusan nyo. Happy birthday muna kay Mr. General Idol Crisa Laksa. Ayan, para sa mga nakilala kay General Crisa Laksa, ayan, ipinapalam po sa inyo na birthday niya ngayon. Actually, kahapon pa. Ano ipapamudmud niya, Lakay? Abay, para sa mga medyo gusto makatikim ng masarap na pagkain, pumunta lang kayo dyan sa Dampa sa Makapagal. Ayan, andyan ang kanyang opisina. Ayan, hanapin niyo lang po, General Crisa Laksa is the name. Binabati ng PMA Sandigan 82. Mista, alaba tayo dyan. At happy birthday din kay Kuyang Romulo Ignacio, Kuyang Jedel Batag at Kuyang John Neil Valdovia.
At happy birthday din kay Captain Robert Heyo. Ayan, 78th birthday. Happy birthday, bossing. May you have more birthdays to come. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. At para sa mga nais magkapera, ayan, na mahilig sa mga selfie at pagkuha ng picture sa cellphone, aba, sumali na lang kayo dito sa photo contest ng PAGCOR, ha? Lumahok po sa PAGCOR Photography Contest ngayong 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Ayan. At bukas po ang kompetisyon sa lahat ng amateur at maging professional Filipino photographers na may edad 16 pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Ala Tenko, lain ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura katulad na lamang ng mga highways, skyways, tulay, seaports, airports at iba pang pag-unlad sa ekonomiya. Maaari magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya, ang conventional, mobile at drone. At para sa karagdagang detalye, mag-log on lamang sa www.pagcor.ph/photocon2025/index.php. Standby, Noche Kakas. Naku, grabe naman ito, ha? Abay, dahil po sa selos, Miss Thea, ha? No. Ayan, ito yung sinasabi nila nga ng kantang too much love will kill you. Ayan, grabe naman, ha? Babae pinatay ng live-in partner dahil sa selos. At sa balitang showbiz, standby Miss Josa Cruzat. Anong showbiz natin? Unfollowan lakay. Wala pa. Yan. Si Bella Padilla. Unfollow na. In-unfollow na ba? Okay. Sige, abangan natin yan. Oras, Miss Thea. 7 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Kidnapping, bumuna ng Special Investigation Task Force ang Philippine National Police para imbestigahan ang pagpatay sa negosyanteng Filipino-Chinese at ang kanyang driver na natagpuan ng bangkay sa Rodriguez, Rizal. Ayon kay PNP spokesperson General Gina Fajardo, paungunahan ang investigasyon ni Chief Director Staff Lieutenant General Edgardo Ocubo at CIDG Chief General Nicolas Torre III bilang lead investigator. Kabilang sa tinitignan ay ang posibilidad na may kaugnayan sa Pogo ang grupong salarin sa pagkidnap at pagpatay sa Chinoy businessman. Narito si General Fajardo. Sabi ni Chief, he is not satisfied with the performance. That's why he was relieved and replaced. Today, nag-assume na po sa office si Colonel David Poclay po, yung previous Deputy Director for Operation po ng CIDG. And in relation po dito po sa kidnapping po na ito, the Chief PNP already activated po Special Investigation Task Group. Ang mag-head po nitong Investigation Task Group po na ito, yung ating pong Chief Directorial Staff po, si Lieutenant General Edgardo Ocubo, at ang lead po na mag-iimbestiga po dito ay CIDG po, si Major General Nicolas Torre po. At sana, General Fajardo, huwag din kakalimutan ang investigasyon dun sa pagkidnap sa batang estudyante ng British School na pinutulan pa ng daliri. Ayan, abay, kung hindi pa may kidnapping Chinoy businessman, hindi na mauungkat yun. Ha? Baka malubog sa limot yan. Sa report, babae pinatay ng live-in partner dahil sa selos. Suspect arestado ng MPD. Detalye mong balita, RH27, Noche Kakas, Noche. Miss Thea, arestado ng Manila Police District sa Baliwag, Bulacan ang tricycle driver na pagpatay sa kanyang kinakasama. Kinilala ni MPD Homicide Chief Captain Dennis Torla ang suspect na si Ronaldo de la Rosa ng Barangay 61 sa Tondo, Manila.
Ayon kay Captain Dennis Turlat, tinitingnan din naman nila ang anggulo ng selos na batid na dead on arrival sa ospital. Si Jenny Flores, 28 anyos, matapos tadtarin ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Natagpuan ang katawan ng biktima sa Juan Luna Street, Barangay 61, na katabi ng mga basura at duguan. Arit sa 27, at ikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, noche kakas tardes. Sa showbiz, Miss Thea. Eto na nga't si Bella Padilla itinangging may issue sa pagitan nila ni Piolo Pascual at Kyle Echari matapos mapansin ng netizens na in-unfollow niya ang dalawa. Itatali mo ang showbiz news na yan, Diyosa ng Showbiz, Diyosa Cruzat. Lakay at Miss Thea, itinanggi ng actress na si Bella Padilla ang intriga na may issue sa pagitan nila ng mga aktor na sina Kyle Echari at Piolo Pascual. Ito ay matapos lumitaw na in-unfollow niya sa Instagram ang dalawa. In-repost mismo ni Bella ang ex-post ng netizen kung saan siya mismo ang nagkumpirma na in-unfollow nga talaga niya sina Kyle at Piolo. Pero paglilinaw ni Bella, walang hidwaan sa kanila dahil anya ay naglinis lang siya ng kanyang following sa IG na anya ay umabot na sa 7,000. Giit ng actress, isa sa pinagkakatiwalaan niyang kaibigan si Papa Pia. Sinabihan naman na raw niya si Kyle tungkol dito at sinabi pa na ipa-follow ulit niya ang kanyang friend sa IG pagkatapos ng declutter. Paliwanag naman ni Bella sa kanyang ginawang explanation ay dahil ayaw niya ng fake news. Samantala, Lakay at Miss Thea, kasama ang PhilAm stand-up comedian na si Jokoy, sasakay ng PAL Flight CR-102 mula Manila patungong Los Angeles. Nag-emergency landing sa Japan. Ibinahagi ito ng stand-up comedian sa kanyang Instagram story. Ayon kay Jokoy, ligtas siya at nagpapasalamat siya sa maayos na pakikipag-cooperate ng PAL personnel. Ito, si Diyosa Cruzat. Para sa So, nasa Manila pala siya, pabalik ng LA, itong si Jokoy. Tama, Lakay. Nasa bansa siya dahil nagagawa siya ng shooting para sa Netflix film niya at nag-guest din siya sa isang noontime show dito sa Pilipinas. Baka siya yung may kuha ng mga flight attendant na ang bagal-bagal buksan yung emergency door. Dapat sabi ng bubit natin sa kaap dapat mabilis yan. Pagka emergency, paano yan? Snappy dapat. Inabot mo na ilang minutos yata bago nabuksan yung pintuan para lumabas yung usok po dun sa aeroplano ng PAL. Ayan. Anyway, kailangan siguro ng additional training ang mga staff ng Philippine Airlines. Ayan. Kailan ng refresher course. Oras tuloy. Babay mo na kay Diyosa lang. Maraming salamat, Miss Diyosa. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Maraming salamat, Miss Diyosa Cruzat. At bati mo natin si Kuyang Larry. Kumusta ka na, Kuyang Larry Francisco? Ayan. Abay, parati palang nanonood sa atin, Miss Thea. Salamat po. Kumusta ka na, Kuyang Sir? Ayan, palakas ka. At binabati natin si Aloha. Ayan. Si Aloha ay ang kanyang jowa. Dating girlfriend. Aba. Ayan. Nag-level up na ang kanilang pagmamahalan. Ayan, roommate na niya ngayon. Magkano, Lakay? Ha? Magkano? Oy, sabi ni Mr. Michael is my guy. Ang palitan ng dollar ngayon ay 57.35. Up, down? Abay, kahapon. Hindi, holiday kahapon eh. Ayan, so, Tuesday, Lakay. Ayan, So, anyway, 57.35. Pero noong Tuesday, nagsara sa 57.31. Aba, tumaas na naman ang bumagsak naman ng piso ng 4 cents, 4 centavos. At yan, nakabuhan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Ingat-ingat. Uy, happy birthday din kay Jonel Nicodemos ng JBRI. Aming birthday celebrants dito sa MBC ngayon, ha? At
Attorney Cam, DJ Shai Tisay, at si Nicodemus. Ano ang pangalan? Nicodemus. Ako po si Deo Makalma. At Thea Pecho Corpus. At susunod na ang balansyadong balita mula kay Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Oras, Miss Thea. 5:06.